Eto na. Eto na. Sobrang dikit daw ng laban na to at mukhang marami nag-aaway-away na naman kung ano meron dito. Gawa natin ng reaction video to. Pero bago yan, bati tayo dito ulit sa... saan ba yun? Dayo Podcast. Basa tayo ng comment dito. Mga nagpapabate. Dayo Podcast, episode 11 kay Mot. Oy, 70,000 views na. Thank you. Pinaka-solid na episode, walang skip. Napaka-humble ni Champ. Galing din ni Shernan. Sobrang raw ng setup ng mga tanong niya. Random, di gaya ng typical na podcast na dadaan lahat sa simula, umpisa, kung paano nakilala yung rap hanggang kasalukuyan nila. Oy, thank you Salamat. Sobrang solid ng insurance na usapan. Ang bata pa ni Mot para maisip yan. Pero agad sumalpak sa isip niya. Sana dumating yung araw na maging successful din ako. Sana lahat tayo, lahat. Sana Tito Shernan si M-Site ang next guest mo soon. Si Mot yung halimbawa na pinakamalakas in terms of being undefeated pero napaka-humble na tao. Walang halong gang. These two battle rappers MCs are my idols, or I can say na hinahangaan ko. First, si Tito Shernan. Sa kanya ako unang naging interested sa pagdating sa battle rap. His costume and battling, rapping with concepts ay pinapanood ko kapag naghuhugas ng plato or nagre-review. And then, one time I watched the Mot versus Apex. Sobrang napahanga ako kasi as a listener, his lines are very creative pero na-absorb ko as a fan. These two are great battle rappers. Salute to both of you. Uy, thank you Salamat, may nakaka-appreciate pa pala sa mga ginagawa ko. Anyway, thank you. God bless. Eto na. Beatroom versus J-Block versus Beatroom. Tara, let's. Nanalo ng Coitos, si Beatroom. Pili niya mauna, si J-Block. Gubat 15, tig 2 minuto dapat. Gubat 15, pakinggan natin unang banat. J-Block. Huling kabanata, ako'y minama ng kapwa Bisaya. Sumobra yata aking awa at pagsasawalang bahala. Mas napahaba, papagtataya kaysa paghahanda ng mga talata. Alam kong di yun tama. Kaya bilang bawi itong goddamn, papakitaan ko ng aking pagkayawa. Yawa, pagka walang ya. Gubat game! Kaka-tryouts ko lang kagabi. Tas Beatroom na agad ngayon? Ang swerte ko naman mga pre, kalaban ko agad kampyo. Ay, hindi nagkampiyon. Palakpakan natin si Beatroom. Kasi sayang, isang boto na lang kulang kampyon na si Loco. Isa ako sa may kasalanan kasi di ko siya naboto. Yung ibang hurado, di na para pangalanan ay basta mga bobo. Kasi kung siya nanalo nung gabi na yon, siya sana ang pangwalo na kampyon ng Rapolo. Seryoso? Si John Leo nag-anunsyo, yung panalo, di ko ramdam. Di ko ramdam. Yung current na tropeyo na kay Campo, dapat goddamn. Sineryoso, dinigago, yung komentong mga ganyan, tatalunin pa yata ako nito sa iyakan. Okay. Ginagamit niya ng weapon yung pang-asar sa kanya. Iyakin! Kasi siya yung tunay na iyakin. Kasi yung sakin, uma-acting lang ako. Real talk. Uma-acting lang ako. Pero tangina ito, gagi totoo. Napanood ko mga interview mo, sabi sa comments, panalo daw talaga ako Akin daw talaga People's champ daw ako Ayaw lay. Oo, ayaw lay. Sa Tagalog, wag magsinungaling. May ibang meaning siguro sa Bisaya yon.
pasabog, men. Makikita nyo kung gaano to kagaling. Saktong pare-pareho lang yung comments, iba-iba lang name. Di ba kayo naaaning? Di nyo ba napapansin na yung mga nagko-comment ng pabor sa kanya, sila-sila lang din? Bago pa yung finals nyo ni GL, inyo na yang ginagawa. Kaya nga yung mga haters ni GL, dumami bigla. Tapos mga fans pa na walang yak, nasasabay sa majority. Sinamantala nyo ang mga Pinoy merong herd mentality. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang nangmamanipula na kung yung mga inaani mo ngayon ay galing troll farm pala. Si Ichigo naging halo, si Eren naging Titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano, gets mo na ba? Sobrang... Naging demonyo ba si Tanjiro? Parang hindi pa. Hindi pa siya. Hindi sasanip si Tanjiro sa demonyo. Tanginang yan. Inaantay ko nga yung susunod na movie. Tangina. Akasa! Pinapatawad na kita. Pero hindi naman demonyo si Tanjiro. Si Eren naging Titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano? Hindi, mali yun. Hindi naging demonyo si Tanjiro. Ewan ko kung saan nakita ni yun. Sa manga ba? Pa-comment nga sa mga Demon Slayer fan dyan. Kakapanood ko lang kasi ng Infinity War Putang ina, grabe yun. Grabe si Akasa. Sana lumabas na agad yung susunod na movie. Parang 2027 pa. Inaantay ko yung istorya ni Upper 2, ni Upper 1, tapos yung kay Rengoku. Tapos syempre kay Nezuko. Paiwiling ko malakas si Nezuko kasi naging naging demon siya pero naging tao. Tapos basta feeling ko may kakaiba kay Nezuko. Tapos si Muzan pa, yung istorya ni Muzan. Ang alam ko hindi demonyo si Tanjiro. Mali yata yung pinagsasabi mo Si Ichigo naging halo, si Eren naging Titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano, gets mo na ba? Sobrang galit mo sa mga buwaya, di mo na namama, laya na naging politiko ka na pag nangangampanya, ayawlay. Ano ba yung ayawlay? Pa-comment nga. Buwaya, ayawlay, Hindi ka na magkusot sa washing. Tanginang laba yan. Surf Ultra Power Liquid. Mas madumi pa yung naglalaba. Itatapat niyo yung pinakamaangas na Gen Z sa pinaka-unpredictable na millennial? Talagang GG pag kumatok yung katok ko sa mental, katok to sa mental, tanggal pa yung dental, wala ako sa mood magpatalo sa epal, baba, haya ng bala, oo, flood pati rental, kahit magtulong pa kayo ng kapenpal at boyfriend mong si Ultimate, sabay ko kayong ipifacial! Sabay ko kayong ipifacial. Sino sumugal sa kanya? Congrats! Talo kayo! Bigla lang naman tong lumakas nung lumabas yung bagong ako. Ginaya mo lang si J Black, bro. Huwag ka masyadong Di tumatanggap ng pagkatalo ng mamanipula ng tao. Tangina, idol ako. Kaya huwag ka feeling special. Manggagaya ka lang, tropa. Aktivismo ni Balakid, sigaw ni Aklas, tas akin na yung aura. Sa aming tatlo yung droga. Tas yung buhok, player ng Dota. Kung napapansin lang ako, may mga rhyme siyang akin, ako. May babagsakan ba yun? O sinasadya niya lang? Sa aming tatlo yung droga, as yung buhok, player ng Dota. Hindi ka salamin, babasagin ka lang at mosaik ka na obra. Pero kung salamin ka man, bro, convex mirror lang to. Dahil ang nakikita ko sa'yo ay maliit na ako. Pwede ding side mirror sa magkabilang parte ng sinasakyan ko. Ngayon ipakita mo sa akin mga nalampasan ko. Nice, ganda. Wala akong pagnanasa, magpakita ng awa sa harap ng mga tagahanga. God damn ka lang bata ako, lihitin mong Bisayawa. Bisayawa. Ganda. Actually, siksik yung round 1 ni J Black para sa akin. At excited na rin ako ma-guest siya sa Dayo Podcast. Napag-usapan namin bago kasi syempre may laban siya dito sa May laban siya sa Vuelta Balentong. Sabi ko bago magsimula puntahan ko siya sa hotel. Anyway, siksik yung round 1 ni J Black. Eto na, Beat Room. God damn, tara. Yeah! Yan na. Hindi raw niya ako binoto. Sabi ng kawawa. Gago, ano bang pakialam ko sa boto ng Bisaya? Sinimulan na, Diyos ko po. Woo!
Umpisa pa lang, gag. Oh my God, eh! Tsaka, yung binabanggit niya, sobrang absurd. Herd mentality, mosaic, fuck you, nerd! Tag-ina mo. Tag-ina mo. Tsaka nga ba ng oras? Visit to! Hoy, champion ka ha? Sana naisip mo. Pero champion ka lang. Dapat alam mo yung limit mo. Nice. Kasi ako, di ako champion. Mas malaki lang TF ko! Pagkatapos ng finals, yung karir ko, alright! Kasi Bitrom sa Visayas, Bitrom worldwide! Nice! Nice! Yeah! Worldwide! 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 Sarap talaga mag-perform sa Cebu. Sa totoo lang, talagang sasabay talaga mga tao dyan. Kasi once a year eh. Di ba? Putang ina eh. Nung sinat yung laban, sinat pa ako neto. Nakakainis. Ano, para tropa, walang kupal? Fuck you, Bisaya, bitch! Ang lakas ng loob gawin ni Bitrom yan sa lugar mismo ng mga yawa. Gago. Yung yung confident at yung angas niya andito eh. Tang-ina, yung presensya, hindi rin siya nagpapatalo eh. Pero walang kupal. Creative aking pandidis. Kasi tignan siya, oh. Mukha siyang bumoto ng 2 party list. Ito yung sinasabi ko eh, na parang, anong home court, kailangan gawin mo yung part mo para mapakita sa mga tao, wala akong pakialam sa home court, nakakaya kong pakitaan ng presensya yan. Ito yon. Perfect example si Bitrom. Ito dapat ang gawin mo kung ang kalaban mo ay nasa home court niya. Di mo kailangan i-convince sa tropa ang manlalaro ka? Ang dapat mo i-convince yung mga tao kung talaga bang champion ka? Hindi magka-chat ka pa, tangina, parang gago ka. Parang rookie pag may laban ng sasay ko pa. Ano na? Hindi naman gagawa ang bala ko sa banatan. Ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Oh! Damn! Wow! Mas maganda yung punto na yun. Kasi inangguluhan ni J Black na champion dapat to, na parang pang-insulto niya yun eh, na hindi nag-champion si Bitrom. Pero para sa akin, mas makat itong ginawa ni Bitrom na champion dapat, sa champion pala yan. Putang inang yan. Mas makati yung angulo na yun. Dang! Finals ko pinag-usapan. Talagang bumakat, mga tao tumalak. Ikaw champion di matandaan. Ganyang ka tumatak. Tangina. Nung natalo kay Mo, tag-isipan ng upuan. Yaking pano. Nung ako natalo, wala nagbago. Buhat pa rin bangko. Tangina mo, PSP yung laro. Wala ka pang trofeo display. Ikaw lang yung MC nanalo at natalo sa replay. Nanalo at natalo sa replay. Nanalo at natalo sa replay yung bota. Gago. Kaya walang trono yan kahit may kampyonato. Pero merong upuan na sisipain pag matatalo. Iyak pa gago. Pumatol sa upuan ng puta. Kaya di ka MVP o season player. Bakit? Kasi bangko ka. Woo! Damn! Damn! Nung umiyak, nilapitan ni Sak, kinausap para serious. Putya ka, kung ako si Sak, bibigyan kita tissues. Putang inang one-liner yan ang bola. Igisipahan ng upuan. Yun ang sabi sa issues. Eh, tanga mo. Kung ako natalo doon, sisipahin ko si Pebos. Oh! Damn! Damn! Sorry, J Black ha. Ako, siksik talaga para sa akin yung round 1 mo. Pero, feeling ko dapat sa'yo na to. Pero putang ina, hindi nagpapa-overpower si Bitrom. Sobrang siksik ni J Black. Pero putang ina, pinapamukha ni Bitrom na, anong Cebu? Anong hometown? Gago ba yun? Sunod-sunod na punchline. Grabe. One-liner, punto, haymaker, rebuttals. Pak PSP, oh. Nakilala puro iyak. Di mapataan even if they try. Walang ibang identity. What a fucking lame guy. Tapos rap name niya may J. Generic na name by. Yung iba J Skills o J Flag, siya naman si J Cry. J Cry, oh.
Ang ina, may bago ng pangalan si J Black, J Cry. Sineta mo pa si Pistol na style niya, hindi mahirap. Ikaw nga, puro emosyon lang para sumikat. Wala ka rin namang inambag dito sa fucking flip-top. Tanginang genre yan eh, no? Crying hip-hop. Tang-inang genre yan, crying hip-hop. Tang-ina ni Vitrom Kupal. May upay na lang kulang eh. Di ko ma-enjoy yung mga laban mo sa aking mga pastime. Puro emotion, walang punchline. Puro yak pagtalo na. Diyan ka lang nasanay. Mga talo niya, pampisayang trahedya. Puro landslide. Ay! Tangina na ito ni Petro mo. Walang pakialam. Damn! Mas napanindigan niya na talaga yung karakter niya. At mas maigi rin to na ganito yung ginagawa ni Bitrom. Kasi para ipinapakita niya ng, oh, movie lang to ha. Pelikula to, after neto, hindi sasabihin ni Bitrom yan. Diyan lang lahat yan. Hindi battle rap, nandyan lang lahat yan. Off-cam, hindi niya sasabihin sa mga Bisaya yan. Mas maigi rin na ginagawa niya na yan para, ito na yun, battle rap yun. Damn! Damn! God damn! Never ka nagkabate na nagyayabang ka sa round. Puro ka project ng insecurity para maawa lang ang crowd. Kaya lagi kang nagtatanghal. Kasi babad ka na sa doubt. Eh kung hindi ka sana emotional, matagal ka na sana proud. Tangina. Ako, finals ko, solid na patunay na kahit matalo, walang halaga. Basta mahusay, di na binabase sa ginto ang lahat ng mga kulay at ang di nyo nagawa bilang champ ng isang buwan. Woo! 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 And pet! At di nga ako champion. Kaya ano Apex? Battle tayo minsan. Ginawa rin yung ginawa ni J Black, oh. Kaso, paano yan? Saan kayo magbabattle ni Apex? Wala ng PSP. Sunugan? Kung game si Apex kay Bitrom at J Black, feeling ko baka sa sunugan yan. Ano Apex? Battle tayo minsan. Ululuwag na, pero dapat mo itong pamarisan. Kung iyakin ka rin at kailangan kang pakinggan, eto si J Black Tol. Pwede mong kaibigan. Ah! Damn! J Black, ngayon pa lang magsusorry na ako ha. Sobrang siksik ng round 1 mo. Napakagandang angulo. Pero ang laki ng lamang ni Bitrom, J Black, round 1. Kumbaga, anong taga dito ka? Anong taga Cebu ka? Anong yawa ka? Gago, mas yawa ako sa'yo kahit di ako taga Cebu. Rebuttals, one-liner, haymaker, mas malaki lamang. Kung ibabase ko to, 8/10 para kay J Black at perfect 10 para sa akin. 10/10 kay Bitrom. Ganun siya. 8/10 kay J Black, 10/10 kay Bitrom. God damn. Round 2, bawi J Black, puta. Grabe, lakas nun. Ang ina. Trip nila ng kupal, mahal ka nila. Ang champion dapat, pinatunayan mo lang talaga na iyakin ka talaga. Okay, okay. Tangina. Hindi ganun umano para sa akin. Hindi pumasok yung rebat na yun. Nagtapon daw ako ng bangko. Nagsipa. Pareha naman tayong inis kay Pibus. Kaso ikaw, sa Reddit ka naghakot ng issues. Tangina, galit na galit ka sa mga ano pero ikaw yung mga angles mo, fake news. Tangina, wala ka naman nung event Tangina, nagbasa lang sa Reddit, tangina. May angle na agad. Tangina mo, nerd! Binalik. Okay yan. Bawian ng momentum. Okay to, bawian ng momentum. Bawian ng momentum. Yung mga gano'n na bara, no? Yung mga parang nasa kalye lang nahirit. Nag-chat daw ako sa kanya, sobrang busy ko nga, di ko nga nireplyan mo yung mga bumili na ticket. Okay. Eh, nasa inyo yan. Wala naman akong pakialam kung ano yung totoo dyan.
Pagandahan ng angulo yan. Stop na! Kung inong yun, insecurities, ikaw nagmamatapang ka lang kasi ang lungkot ng buhay mo. Melay, ano ka nga muna? Mas ka nga muna. Si Melay naman. Yung sinabi ko na yon sa round 2, lagyan natin ng kulay to. Round 2 game! Okay. Kakatapos lang ng Mother's Day, Father's Day, binati nyo ba mga parents nyo? Buhay man o patay, sila lang yung nagmamahal sa atin ng totoo. Kaya suklian nyo ng sobra-sobra, huwag kayong magkukulang. Napakaswerte nyong andyan sila, yung iba dyan walang magulang. Okay. Napulot ka lang daw sa basurahan. Puta, lalanon. Yung iba, pinahid lang sa kumot. Siya, binuhay talaga para itapon. Tangina! Tangina! Ay, gago! Gago! Kita nyo mga tatuko? Nasa duguno. Pinanganak ako para mag-champion. At yun ang pinagkaiba natin kasi ikaw, pinanganak ka para itapon. Tangina, grabe naman yun. Tangina, nalulungkot naman tuloy ako sa mga, yung mga, di ba yung mga nababalitang tinatapon na baby. Tapos may mga taong di magkaanak. Dapat din yung bigay si Bitrom. Tinapon ng mama at papa yan. Pero alam mo, umasa ako na si GL sa'yo'y baon, nagkaroon. Ako ng pag-asa nung nakita ko paano ka naghamon, ta sa finals, ipapakita mo lang ganon. Excited pa naman ako tawagin kang ganap na champon. Champon na! Champon, champion na ampon, aray ko! Grabe naman this. Trip mong maging si Sasuke? Kitil sa akin yung pamilya mo. Magubusan tayo ng lahi, ano? Wag na lang pala, lugi ako. Oy! Grabe naman tong round 2 ni J Black. Ang ganda nung nasilip niya doon. Mula sa wala kang magulang kuno, hindi ko alam kung ano totoo dyan, pero ayun, pagandahan na lang ng angulo yan. Tapos Sasuke, wala ka nga palang pamilya, ubusan ng lahi. Ganda nung silip niya doon. Baka Uzumaki Naruto. Kasi nung pinanganak siya, yung pamilya niya di niya kilala. Tapos magkagibunshin ka, at least naranasan mong may kamukha ka. Tangina! Hindi mo pa Grabe naman yung Naruto reference na yun. Naikonekta niya sa walang magulang, walang anak, tinapon, abandonado, busan ng lahi. Sasuke, wag na nga pala, lugi ako. Mag-Naruto ka, kagibunshin para magkaroon ka ng kamukha. Grabe yun, no? Ang haba nun, nakakonektado lahat. Gibunshin ka, at least naranasan mong may kamukha ka. Nice! Hindi mo pa nasan mag-family day sa family park, puta ang lumbay. Yung family tree mo ba'y isang tangkay ng malunggay? Tag-inang yan. Inaabang ako ano yung re-rebat ni Bitrom dito eh. Pag narebatan ni Bitrom ng napakagandang rebat tungkol dun sa ampon, walang magulang, ito yung magiging problema din eh. Nang ganito kagandang anggulo na halos konektado sa mahabang sulat, tapos pag narebatan ni Bitrom ng isa lang, pero solid, maapektuhan na yun. Barumbado umasta. Talagang lahat papatulan niya. Kaya na-trigger siya nung high school, pinatawag ba naman magulang niya? Gago. At yan ang dahilan kung ba't sa rally siya sumusugod. Tunay na anak ng lansangan sa kalsada kasi siya napulot. Ay, tangina naman yun! Tangina naman yun! Tanginang yun! Eto na yun, tangina. Kung ano yung nilakas ng round 1 ni Bitrom, eto na. Sunod-sunod to, yung kay J Black, grabe to. At doon siya humuhugot sa kakulangan sa pamilya niyang pinagdaanan. Nakikibaka para sa inang bayan tong batang may inang hindi siya pinaglaban. Tangina, grabe naman to. Grabe naman this one. Kaya yung galit at pot, Konektado pa rin eh. Dahil nga nagrarally, rallyista si Bitrom para sa inang bayan, wala kang ina. Grabe yun.
Ang ganda ng silip ni J Black dito. Hanggang ngayon ay baon niya. Kasi may mga tumandang patapon ng buhay. Siya, kakabuhay pa lang, tinapo na. Tanginang yun. Tanginang Wala yun. kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Ang dami mo namang sinasabi. Palibhasa ikaw, yung katawan mo napulot lang sa kalye. Ay! Grabe naman. Grabe naman yarn. Grabe yan. Grabe tong round 1 ay round 2 ni J Black. Feeling ko ang hirap habulin nito. Parang perfect 10 sa akin to. Victim blaming, no? Tapos may mga rebuttals pa siya dun sa umpisa. Although may mga ilang part pero halos ang ganda rin ng mga rebut niya. Lalo yung binalik niya yung pagiging nerd. Tanginang yan. Pero de! Valorant na naman. Biktima lang din naman siya. Na mas gugustuhin pa sanang pinahid na lang sa kumot at naging man siya. Kasalanan to ng irresponsable niyang ama't ina. Kaya ang masasabi ko, baka nanonood sila. Putang ina niyong dalawa! Lumaki siyang bastos! Sa battle nila ni Deo, isang round niyang pinanindigan na wala daw talagang Diyos. Okay lang naman. Paniniwala mo naman yan, boss. Pero ba't iyakin ka pag yung idolohiya mo na nababastos? Perfect ka? Uy, ganda ng silip Uso nun. lang si Malupito na yon, kaya naaastigan sila sa kakupalan mo. Pero marirealize din nilang wak ka. Bigyan mo pa ang mga 3 laban to. Isa kang anay, isa kang peste, hindi ka bagay sa larangang to. Andito ka lang para ipagpilitan na tama yung mga pinaglalaban mo. Ano? Tangina. Kasalanan nyo to. Tingnan nyo anong nangyari. Wala nang respeto sa patay, relihiyon, pati babae. Gwapo daw si pare. Yan ang laging sinasabi. Di niya alam na yung kaya ibalanse, yung physical, mental, spiritual at financial ang tunay na poging lalaki. Grabe yun. Tangina, perfect 10. Kahit hindi pa natatapos ni J Black to, perfect 10 sa akin to. Napakaganda ng silip sa angulo. Napakabigat. Grabe yun. Ano? Kasalanan nyo to! Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging ganap na ateista. Kung di nyo siya tinapon, malamang di niya naisip na inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang na-feel niya regaluhan tuwing Pasko at kasama buong pamilya. Tangina naman. Emosyonal, no? Wah, magusiana. Magad. Ha? Ano? Kanto mandamay ng pamilya Vitrum, merong kabuluhan. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang kaululan. Di ba mahilig mandamay ng pamilya to? Yan ay aking naiintindihan. Pinatunayan mo lang sa akin na naiinggit ka lang. Isang anggulo lang, isang round. Pero mga sinabi ko'y tunay to. Anggulo na alam kong masakit para sa'yo kasi tong anggulo na to, ang dahilan kung ba't anggulo ng buhay mo pa. Perfect 10. Ang hirap habulin nito. Bitron, patunayan mo. Nakaya mo to. Putang inang hirap habulin nito. Perfect 10. Round 2 ni J Black. Perfect 10. Buo. Yung buo na yun na isang malaking bomba. Bitron, ano re-rebat niya dito? J Black. Agawan ng momentum, no? Ang haba ng oras! Oh my God, legit! Kung champion ka talaga, labanan mo ko isa buhay time limit. Tsaka, pinatapong tayo ng angle ang pangit ng narrative. Okay lang maging ganun, at least di ako lumaking ayasib. Ina mo! Tangina mo talaga, Bedroom! Pero hindi. Okay yung ganung rebat, pero hindi yung inaasahan ko na pwedeng bumura ng angulo na buong round. Actually, isang angulo lang umikot eh. At nilagyan lang ng tangkay ni J Black. Pero ang pinakapunto, wala siyang magulang ampon, ganyan. Kung na-rebat ni Bitrom yun ng napakabigat, mabubura yun. Pero dahil hindi niya nagawa, solid yung round 2 ni J Black. Okay na maging ganun, wag lang maging ayasip.
Tag ina gago. Sabay tawo. Tsaka ano, kagipunusin daw. Gusto mo yon, Os? Pag ako nagkagipunusin, gagabangin ko yung asawa mong si Rosa. Gago. Tama yung gusto eh. Tama yung nagsimula siya. Kaya damdamin mo, tanga ka. Ayoko pa sanang bumatel. Pero ang kulit niya, Enigma. O sabi ko, basta champion, para malaki yung kita. Kaya binigay siya. Yung lumaban sa ibang liga. Pumunta PSP para ipaglaban ng flip-top. Wow, aktivista! Agawan ng momento, mamuta. Tagi na mo! Tangina ka! Tangina ka! Parating mo kang pera hasta ang white night ka, tol. Para yung puso mo maramdaman na maghahatol. Ulol, kung seryoso ka, di sa cloud naghahabol. Dapat alam mo ang flip-top, di mo kailangan ipagtanggol! Kwanggol! Yung pinagalaban mo, nakaririndi. Yung kampanya mo, na sarili lang nagsisilbi. At ako, di man kampiyon, ako yung legit MC. Lumaki yung TF ko nang di ako nagagamit ng PSP. Ba, nagpakatibak pa si Gago, umiyak sa mga tao. Eh, bayad yung karapatan mo, huwag ka magreklamo. Nice! Pero at least sa PSP, may pinakita kang bago. Alam niyo yung signature style niya? Pumirma pag natalo. Again, signature style pumirma pag natalo. Gago! 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 Kaya wak mong anggulo, wag mong mahilit iho. Lalabanan din kita, PSP. Prinsipyo sa prinsipyo. Ano, trip mo? Lika dito. Huwag kang bababara sa aktivismo. Kasi kahit sa hip-hop piece mo, isa kang tangang Pilipino. Kasi bakit? Bisaya, pero endorser ni Isko. Gago nga di ka. Nung eleksyon, kinuha, nung nag-champion sa liga. Puta kahit anong pabida, walang pagbabagong nakita. Walang bagong storya. Bisaya, katulong ng taga Maynila. Tangina, kupal! Diba? Bisaya ka daw. Eh, pati si Pacquiao. Abay, gago na to. Sa bagay, flip-top tayo. Ang people's champ dito, ako. Kaya support mo ako pag tumakbo. Ito kasi yung plataforma ko. Kung Bisaya kayo, lumayas kayo sa bansang to! Tangina mo! Tangina mo, Bedroom! Putang ina mo! Gago ka! Sabay pis, oh! Sabay pis! Sabay pis, gago! Sabay pis! Sabay pis! Gago talaga! Ito ay isang pelikula na nai-enjoy ng aking mata. Na pelikulang na dito ko lang mapapanood at hindi ko mapapanood sa totoong buhay. Joke lang! Pero kita mo naman, ginago ka sa harap ng iyong kababayan. Walang kakaharian pagkalaban mo yung goddamn! Pantay tayo kalagayan, pero ibang usapan pag sa bayan. Walang lahi, walang wika, ang meron dito, pamantayan! Nice one. Bedroom Kabisayaan! Kung ka na to, brother! At kahit ako na yung papatay sa mga legit colonizer, talagang tutodo ko, brother! Walang lugar na magmamater! Tangina kahit sa Africa, kaya ko maging Black Panther! Teka, naiihi ako. Naiihi na ako. Ihi lang ako. Wait lang, wait lang. Game. Dahil live tayo, hindi mapipigilan yan.
Strokes. Diba? Fuck your title, fuck your crown, get down in the dirt. Fuck the barrier, fuck the crowd, this is my fucking earth. Fuck Bisaya, fuck This is my fucking earth, gago. the dirt. Fuck the barrier, fuck the crowd, this is my fucking earth. Fuck Bisaya, fuck Mindanao, and fuck all your dirt. Walang home court sa bedroom of the world. Tangina. Grabe yun. Grabe pa rin yun. Yung pagiging kupal ni Beatroom, talagang bumapalag at lumalaban at nagpapakitang gilas. Bedroom worldwide, kahit sa ang isla mapipilit, lahat ng napagang teritoryo may haring nasa bingit ng kamatayan. At kung meron man kayo naisip, pagkatapos ko sa Visayas, tangina mo 6th Street! Time. Ano pa rin sa akin. Ang grabe pa rin. Inaantay ko talagang ma-rebat ni Beatroom yung angulo ni J Black, pero sobrang katinon at perfect 10 siya sa akin. Pero hindi ginawa yon. At the same time, maganda pa rin yung ginawa ni Beatroom, pero para sa akin, hindi niya natapatan kung gaano kabigat yung round 2 ni J Black. Yung silip niya doon. Kung binigay ko ng perfect 10 yung round 1 ni Beatroom sa kanya at 8/10 lang kay J Black, kahit para sa akin malakas din. Nabaliktad ang sitwasyon. Perfect 10 para sa akin kay J Black at 8/10 naman dahil kay Beatroom. Hindi dahil mahina yung round 2 ni Beatroom. Hindi siya mahina. Sobrang lakas lang talaga ng round 2 ni Beatroom na dumating sa point na hindi niya, alam mo yun, hindi umaabot para maging 10 yung round 2 ni Beatroom. So, 1, Beatroom, round 2, J Black. Putang ina. Sobrang dikit ng laban na to. Grabe to. Pero babati tayo sa mga nagpabate. Oo. Ito, shout out sa sarili ko. Mati Zin from Saudi Arabia. Stay strong, manatiling matatag para sa pamilya. Thank you po, Tito Shernan. Allah give you more year for your life. Thank you po sa lahat ng mga Diyos ng relihiyon. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat sa gantong podcast, Tito. Walang anuman. Galing nga pala to sa yung Mot podcast. Yun, mga magpapabate. Walang pangalan. Sayang. Wala na akong makita eh. Wala na. Sige, ito tuloy na natin. J Black, tara. So, maraming nagsasabi na dapat Beatroom daw to, although si J Black yung nanalo. Pero, eto para sa akin lang to. Titignan ko kung sino para sa akin talaga. Or, tara. Di daw kailangan ipagtanggol yung flip top. Pero isa ka sa mga tira ng tira dun Di ba? Hindi nagmukha kang tanga. Di ako tumira ng wala talaga. Pinuntahan ko sila. Sinabi ko talaga kay Pibos, mata sa mata. Okay ng inang to. Beatroom worldwide, kaya pala pinakyo mo si Andrew. Kasi nanakawin mo yung apelyido. Okay. Ang ina Andrew apelyido, gago. Sabi mo, mga taga PSP WAC MC. Ulul, inggit ka lang talaga. Kasi di ba, sa break it daw ni Looney, umamin ka, nalalaban ka din doon sa tamang halaga. Di ba nga, inarbor nila, yung mga MCing may pangalan na, insulto lang talaga sa'yo kasi hindi ka inimbita. Nice point. O sige, ngayon na yung tunay. Pero mali kayo ng paratang. Dahil ako yung lumabas para yung teritoryo ipaglaban. Parang OFW lang, handang makipagbuno sa kapalaran. Kung tunay lang ang mananatili, yung nakipagsapalaran, yung matatapang. Nice. Ganda nun Ang gandang silip din nun Ang ganda nun. Ang gandang rebat nun para doon sa mga anggulo ni Beatroom. Although sulat na to. Pag may gusto ako sabihin, di mapigilan ng bibig. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang parinig. Puro megaphone sa bibig. Pero kahit magsisisigaw ka pa man dyan, tunog malakas ka lang. Ako malakas talaga pag pinakinggan. Pero kung di nyo alam, basketball player tong si Vit. Ang lupit mag-fade away. Malarukawa yung galawan. Talagang pwede pang display.
Suki sa palarong bayan. Siya yung MVP everyday. Palakpakan naman natin si Vitrum. Kasi na-draft na siya sa NPA. Parang same thought yun na yung binitaw ni Kairam Kaisaki. NBI, siya naman NPA. Pero hindi ko sinabing ginaya ni J Black yun Same lang, parang same thought. NPA! New People's Army. No pets allowed yon. No pets allowed. Isa sa mga legends na nandito. At mukhang bagay ka doon. Kasi feel na feel mong maging hero. Pogi ni amigo. Talagang pwede mag-artista. Kaso ang laking red flag, parang watawat ng komunista. Great. Fuck the police! Fuck the police! Tapos may pulis. Pinakyan. Pinakyan yung pulis. Pusasan. Fuck the police! Yan ang lagi niyang sinasabi, Chong. Lakas mag-generalize ng profesyon porque wala siyang ganon. Ikaw may red tag kita ngayon. Kahit aktivista ka lang talaga. Mapa-red tag o pag-battle kay J-Black, manganganib ka pa rin, walang pinagkaiba. Grabe. Bakit ba? Takot na takot ma-red tag tong batang to. Inong panahon ni Duterte, panay adik o tulak, pinaparatang mo. Mas dapat ka na matakot, bro. Kasi ako nakalaban mo. Ayaw mo ng red tag, eto. White tag, lagay natin sa pangalan mo. Tangina, grabe yun. White tag, ilagay natin sa pangalan mo. Kung saan nilalagay, pagpatay ka na. So ayaw maging red tag, ilagay natin white tag, ilagay natin sa paa mo. Grabe yun. Anaibot lang sa til, sa patay ba? Pinapaliwanag, ilalagay sa paa, pagpatay ba? Pinapaliwanag. Gets naman May mga tama naman sa pinaglalaban nyo. Si Balakid nga, ginagalang dito. Pero ikaw din ang dahilan mismo kung ba't pumapangit tingin nila sa aktivismo. Pagkakapantay-pantay, tas kupal sa mga rounds, hoy! Tangina mo, tamod ka ni Kahir, piko na ako sa'yo, boy! Oh! Kung kayo may NTFL kak, kami may PIDEA. At kaya ka delikado, Repa, kasi pareho mo yung problema. Minaman-manan ako kasi kinalaban ko yung gobyerno, legit. Ulul, asset lang yun, di ka pa daw kasi nagre-remit. Sa flip-top ka magsusulong ng aktivismo? Mga kupal yung taong andito? May mga rapper na nanghihipo, may gangster at may bisyo. Si Enigma nga, in check. At pinagkakakitaan ka niya mismo. Ngayon, anong pakiramdam na na-realize mong pinapalamon ka ng kapitalismo? Oh my God! Actually, ang galing ni J Black sumilip ng mga anggulo, tangina. Ang galing niya dito, actually, ang galing nung style ni J Black yung pagsilip ng mga anggulo at kung paano niya bibitawan ng mabigat na punchline yun. Galing ni J Black. Galing. Tama naman ang lumaban sa nang-aabuso. Ano pa yung pinipili natin na kulay? Pero pagka dumating na yung sundo mo, di mo na madadala lahat ng yan sa hukay. Ang maiiwan, mga alaala. Magsisilbi tayong aral bilang patnubay. Maaalala ka bilang talunang reklamador habang ako yung nagsumika para manalo sa buhay. Lumaban ka, Vitrum. Umalulong ka sa kalsada. Bumagyo o bumahapa. Makulong o mabasa ka. Gumulong ka sa grasa. Isulong propaganda. Lumaban ka sa puwersa na alam mong hindi mo kaya. Sa tao lang din nagbuhat yung ideolohiyang pinaglalaban mo, bay. Pero ang tanging politika dito sa gubat, ang marunong makipagbagay yung buhay. Walang silbi yung komunismo sa parte-parting bangkay. At patunay ang laban na to na di tayo pantay-pantay. Time. Yun, medyo
Hindi siya laylay, pero yung round 1 at 2 ang mas malakas para sa akin. So ito parang meron na lang siyang gustong sabihin, pero okay pa rin naman. Dito natin malalaman. Parang etong round 3 talaga ang magde-decide kung kanino tong laban na to. Tingin ko lang kung magiging tugma yung round 3 nila na parehas na ganito yung power, tangina overall performance to. Pero dahil nakuha na ni Vitrum yung 1, nakuha na ni J Black yung 2, at saktuhan lang yung round 3 ni J Black, dito natin malalaman to kung yung performance ni Vitrum ay same dun sa mga nauna, makukuha ni Vitrum to. Pero kung parehas lang, overall performance to. Tara! Tinira ko lang yung pulis, so para daw wala akong trabaho. Yung pa yung minention, tangina mo, battle rap is my profession! Walang trabaho. Battle rap is my profession. Tama naman, trabaho naman ng battle rap. Kaya sa iba, please, kung may makikita kayong rapper, rap ka naman. Tangina, pag nakikita nyo yung rapper na nasa isang lugar, nagpapahinga, kumakain, sama pamilya, day off niya, hindi siya nagtatrabaho. So, wag nyo siyang, freestyle ka naman, rap ka naman, wag nyo siyang pagtrabahuhin. Okay? Pag hindi nyo nakikitang nagra-rap ang rapper, hindi siya nagtatrabaho. Ibig sabihin, pag nakikita nyong nagra-rap o nagbabattle rap ang isang hip-hop o rapper, nagtatrabaho siya. Dahil trabaho, profession na to. Pag di nyo nakikitang nagra-rap ang rapper at nasa public siya, nagagala, huwag nyong hirita ng rap ka naman. Wag, para sinabi nyo, trabaho ka nga. Ay, pangit ang mali na lang, mga ribat. Yan. Mabait si GL. Pero nung finals ako yung nagkupal, ayoko kasi ng mga champion hindi natural. Pero yung ibang champion, alam ko, matagal lang wala sa lugar. Kasi ito, nung nanalo, nag-endorso ng sugal. Bisaya kampiyon pero hindi espesyal. Hindi na line up sa mga Bisaya Music Festival. At tinurog ni M-Site sa Cebu kasi pilit yung technical. Putai sa buhay champion na estilong pedestal. Dinurog ni M-Site sa hometown bilang kampyonato. Kay mo at Krega, Vitrum, di rin nanalo. Panis ka sa tropa mong si Range. Alamin ng mga tao. Kasi dito sa Cebu, ikaw pinapatay ng dayo. Tapos yung premyo, pinangsyabo. Grabe naman, ang dark naman nun, Vitrum. Sa Cebu, ikaw pinapatay ng dayo. Tapos yung premyo, pinangsyabo pa. Kaya karera niya wasak. Puro droga, walang kultura, sindikato lang bayad. Kaya yung titulo mo nung una, matagal na yung basag. Yung kay GL, walang kwenta. Yung sa'yo, walang ambag. Pero bakit ba siya nag-drugs? Kahit buhay naman na klaro. Bamarangya, ayos pamilya, Bisaya lang masyado. Tangina mo, Vitrum, talaga. Walang kudyok ng tropa para magdroga, para lang imahin na gago. Samantalang kami sa Cavite, gusto na namin magbago. Emar! Kaya putang ina ng anak mo. Oy! Ay. Bakit? Kasi may waksi na tatay. Para maangas karakas sa mga kriminal, hanay. Ice, paglaki mo, itong round ko, gawin mong pangagapay. Ang magtrabaho ng patas, ganyan maging tough guy. Tough guy. Wala ka ng kwentang amalaap ang kwentang asawa. Yung asawa na pinapost niya nakahubad. Ang kapal ng katawan, ang solid na mga pats. Kahit... Gago. Kahit medyo masarap, yung mukha niya ang wak. Nagjakol ako sa picture niya, pinilit ko ma-attract. Kupal talaga. Oo, sa misis ni J Black, ako yung nag-call Jack. J Black call Jack. Inaamin ko yan. Pero para tirahin ako, wala ang karapatan kasi hindi ako nilabasan. Tangin na, asawa ba yan? Hindi ko maramdaman. Kasi parang bitch mo lang tratuhin kaka-post mo ng katawan. Okay, nice. Okay sana kung hubadera parang An Mateo. Kasi hindi na artista. Wala siyang talento.
Ang J-Black. Isa siyang Vitrom taong to. pribado at wala sanang kwento. Kaso sira na yung pangalan niya kasi asawa siya neto. Uy! Bapos pa, bastusin mo pa. Kanyang reputasyon, di mo inisip yon. Mabait siya, pero ugali mo masisilip doon. Pero pag dilandi ako ng asawa niya, puta legit, tol. Kakain ako ng Bisaya parang aswang sa Sikihor. Ang tapang ni Vitrom para gawin to. Ang tapang ni Vitrom para gawin to. Alam mo, kahit kupal ako sa Lions at may pilong kaumay, alam nilang di ako bastos sa real talk na buhay. Niligtas ko lang yung asawa mo gamit weirdo na husay na di mo nagawa bilang champ ng isang buhay. Champion puro iyak kasi sadla, what the fuck? Nagsugal at nagdrugs at bilang asawa, palpak. Habang ako, daming gigs, daming ganap, daming nagpapalapag. Putang ina, kahit hindi ako champ, nabubuhay na ako ng rap. At di man champion, takan ako yung bagong master. Nagkatag ng bagong standard kung paano bumatel. Ako yung goddamn, ako yung swagger, bagong idol na rapper. Hindi ko kailangan ng title J Black. I am the title! Oh! Tangina! Ang ganda nun! Di ko kailangan ng title J Black. Sabaga, I am the title. Putang ina, Vitrom. Vitrom, ayun na yun. Ayun yung pangalan na yun. Vitrom, okay na yun. Di na kailangan ng isa buhay, champ. Ganito. Vitrom, title. Galing nun. Ganda nun. Ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. At lapat pa rin to sa game, even ay rise on top. Tumitres pa sa domain ng mga acting gods. Ito ang bagong era. Bawal na dito fucking whack. I am the goddamn, I am the title, I am the battle rap. Tangina. Ganda nun. Ganda nun. Ang ganda nun. Nasa kasaysayan, pamantayan, sulit drill yun. Kumbaga sa Bisaya, nandun ako sa history lesson. History lesson. History lesson. History lesson. Nakita mo! Kung champion lang ang title mo, tangin na mo, weak yun. Kasi sa flip top, may undefeated, most viewed, meron tayong Vitrom! Ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nung pinupunto niya dito. Vitrom worldwide! Worldwide. Pag sinabi kong world, sabihin niyo ang wide. World! Wide. World! Wide. Pag sinabi kong bit, sabihin niyo room. Bit! Room. Bit! Pahay po. Ganyan mag-rap. Champion! Vitrom, round 3. 1 perfect 10 kay Vitrom, 8/10 kay J Black. So nakuha ni Vitrom para sa akin yon. Round 2, sorry na post, ganyan tuloy yung mukha nyo. Round 2, perfect kay J Black, 8/10 kay Vitrom. Medyo bumaba yung performance ni J Black sa 3. At ayun, Vitrom is Vitrom. Ang ganda lalo ng mga pa-ender niya, yung mga pinupunto niya. So 1 and 3, Vitrom ako. Vitrom ako dito. Gandang laban. Mas maganda pa to kaysa sa Cripply versus Van. Para sa akin lang. Number 15, Vitrom versus J Black. Mag-iayos po ang beses para sa kanilang pareho. Vitrom ako dito. 1-3. Ay lang, baliw ng laban na yun. Titignan natin hanggang judges. At shoutouts nga pala kay J Black. Kinalaban niya yung Isabuhay 2024 finalist sa loob ng 2 araw. Mga kasama natin, alam niyo yan. Ang boto ng Urado, tingin ko, panalo talaga tayo lahat. Totoo, boss. Pero ang boto ng Urado, 3-2, magigay para kay J Black. Okay. Nice battle. Okay na kaya. Sabihin na natin, di ko natanggap nung una yung talo ko kay Mot, pero ito parang hindi ko rin ata matatanggap kasi parang pag tinignan sa replay ko, panalo din talaga si Vic. Okay na ina, Vitrom. Isa sa mga puti ng ira. Shoutout kay Papa Kels din pala at Hypebeat at Unhinged. Yo, binoto ko si J Black. I think ako yung last na nag-vote. Para sa akin, actually kung pwede lang itabla, dapat sana yun eh. Pareha silang entertaining, pero pagdating sa entertainment, feel ko mas labang si Vitrom.
Kaso, sa yung mga punches talaga, yun ko naman si J Black. Although entertaining si Vitro, kung pwede nga lang, tabla na lang. Pero mas preference ko talaga yung punches. So, mas nakita ko yun kay J Black. So, binigay ko kay J Black yung Parang malabo yun kung preference ay punches. Parehas malakas, parehas meron eh. Parehas sa performance din eh. rounds 2 and 3, Vitrom round 1. Okay. Okay. Sige. Yo, Parang ngayon lang ako di sumang-ayon. Parang ngayon lang ako. Although may kanya-kanya talaga tayong perspective. Pero parang hindi lang ako sumang-ayon doon sa sinabi niya. Pero sa bagay, choice niya yun. Eto, Rafian. Yan, binoto ko si Vitrom, ako yung isang bumoto sa kanya. Bale, ginawa ko nung round 1. Putangin na sobrang lakas na nung rounds ni Vitrom, ay ni J Black, I mean. Pero yung mga rebuttals ni Vitrom dun sa round 1 niya, sobrang pasok na pasok yun. Tapos yung buong linya niya, akala ko kuha na ni J Black yun, pero nung bumanat si Vitrom, nakuha niya para sa akin. Yung round 2, kahit isang angulo lang yung ginamit ni J Black, feeling ko sobrang lakas pa din. Kaya yung round 2 ko, binigay ko siya na tabla para sa kanila parehas, kasi sobrang galing din yung round 2 ni Vitrom. Round 3, yun yung parang naging ano sa akin na yung binoto ko doon si Vitrom, kasi parehas sila may mga dull moments sa round 3, pero feeling ko mas madaming magandang moment si Vitrom nung round na yun. Kaya Yan, alas parehas kami nung nakita ni Rafian. pero sobrang solid na laban. Props sa kakupalan ni Vitrom. Ta sobrang lupit din ni J Black kasi dalawang sunod na gabi siyang bumatel. Pero Totoo yun. Totoo, props din kay J Black nun. Pero hindi naman natin pwedeng isingit na, ano yun, dalawang laban. Magkaiba kasi ng paghusga yung araw. Kumbaga. Pero props dahil magkasunod yung laban na yun. Pero ang huhusga natin dito yung performance ngayong araw. Pero hindi pa rin laylay yung kay J Black eh. yun, boto ko. Tangina, no, grabe yun, no. Ganun kagandang battle, tas may battle ka pa kagabi. Putang ina. Panis. Round 1 and 3, Vitrom, yeah. Parehas kami nung nakita ni Rapian. Okay yun. Ayun, putangin ng laban yun. Ayun, ako, isa ako sa bumoto kay Vitrom. Per round, binoto ko sa round 1. Binigay ko yun para kay Vitrom kasi sobrang effective niya. Parang andun pa rin yung adrenaline effect nung ginawa niya kay GL. Parang yung style niya talaga, nadala niya dito sa Cebu. Props sa'yo, Vitrom. Round 1 kay Vitrom yun. Then, ang problema sa round 1 ni J Black, parang hindi niya na-open na maayos para sa akin. Tapos nabitin ako sa mga angle. Tapos yung round 2, binigay ko yung kay J Black. Yung one angle na ginawa niya, in-stretch niya ng in-stretch. Putangin na. Napaka-effective. Ang hirap gawin nun. Tapos yung round 2 ni Vitrom, parang Hindi umabot. yung pangungupal niya hindi na ganun naging effective eh. Gawa Hindi nga umabot. Tama. nung ginawa ni sa round 2 ni J Black. Then yung round 3, parang pinakamahinang round ni J Black para sa akin yun. Tapos binigay ko yung boto ko para kay Vito. Congrats J Black, props Vito. 1 and 3. Para sa akin, para sa amin. Itong natitirang dalawa, ito yung bumoto kay J Black. Tara. Yun, sa lefty, Pista lefty. Okay, pakinggan natin. isa ako sa bumoto kay J Black. Kung pwede lang, sana patas na yun eh. Pero doon ko na lang sa unang round, nakuha yun ang slight ni Vitrom. Siguro nagpa-factor in din siya yung pangalawa. Sa round 2, larong-laro na kay J Black yun. Tingin ko sobrang ganda ng atake niya na ginamit against kay Vitrom. Sa 3, although mas entertaining si Vitrom sa buong battle, mas love trip. Pero tingin ko mas makulay yung mga anggulo ni J Black eh. Mas unique, mas fresh para sa akin yung mga ginagamit niyang angles. And binoto ko si J Black. Okay. Sige. Ito, pakinggan natin. Plaridel, Candelabra, sobrang solid ng battle, kahit sino pwedeng manalo. Hindi ko na lang siya ginudge per round kasi sobrang hirap talaga. Overall. Silang dalawa ay may pareho na punto. Deciding factor ko. Parang puro Bisaya ang bumoto kay J Black Tapos puro Tagalog yung Shaboy, Rafian, parteng Tagalog, bumoto kay J Black, puro parteng Bisaya. Na lang siguro is yung creativity ng angle. Merong konting paulit-ulit na angle si Vitrom na about Bisaya, pero entertaining naman. Pwede naman kung gano'n na nasilip ni Plaridel. Para sa akin, sobrang solid. Pero kumbaga kung
i-spit yun ng ibang MC, yung mga linya ni Vitrum, hindi yun magiging effective. Parang naka-built-in lang talaga para kay Vitrum. Otherwise naman kay J-Black naman, kung yung creativity niya ng pag-create ng mga angles, hindi siya tumatakbo, parang andun siya as a whole. So, kahit sino pwedeng manalo. Sa concept lang talaga at sa creativity ng angle. Yun. So bumase siya sa napiling angle. So hindi siya sa performance. J-Black. Okay. Kanya-kanyang kalayaan sa pagpili kung sino ang panalo, pero para sa akin, Vitrum yun. Pero congrats J-Black. Deserve pa rin naman. Yun. Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan na taga-saan. At syempre, i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin na susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.